Ang Misteryo ng Mary at ang Lihim na Hardin. Naalala niyo pa ba ang anime na Mary at ang Lihim na Hardin? Napanood niyo na ba ito? Kung saan ang kwento nito ay tungkol sa isang batang si Mary na nanggaling pa sa India at dinala siya sa Inglaterra dahil sa yumaan na ang kanyang mga magulang. At pinatira siya sa mansyon ng mga Craven kung saan marami nakatagong lihim sa lugar na ito kasama na ang natuklasan niyang lihim ng Hardin. Ang kwento nito ay galing sa original novel ng The Secret Garden ay na-publish noong 1911 at na-serialization ito sa The American Magazine. Dahil sa pagiging sikat ng writer, lalo na sa mga kwentong bata katulad ng mga nobela niyang The Little Lord Fauntleroy at Little Princess, mga nauna niyang mga masterpiece. Ang writer na si Francis Eugene Burnett ay nakagawa muli ng isang masterpiece novel na The Secret Garden. Dahil si Burnett ay nagplanong maglagay ng garden niya sa Plandome, Long Island sa southeastern New York States, kung saan nagsimula niyang gawin ang nobela na ito noong 1909 hanggang na-publish nga ito noong taong 1911. Ang mga dahilan niya papaano nabuo ang nobelang The Secret Garden ay ang kanyang isang nobela na The Robin at isa ito sa naging karakter sa The Secret Garden na isang ibon. Ang ikalawang naging inspirasyon niya ay ang nobela ni Emily Bronte na Wuthering Heights noong 1847, tungkol naman ito sa mental and physical cruelty. At ang ikatlo naman ay ang nobela ni Charlotte Bronte na sister ni Emily Bronte kung saan ang nobelang Jane Eyre ay tungkol naman sa mystery mansion ng orphanage na naging malaking inspirasyon ni Burnett sa kanyang nobela. Pero bago na i-publish ang The Secret Garden, maraming pagbabago ang ginawa sa kwento ng nobela na ito dahil ang mga karakter dito ay maraming pinabago. Katulad na lang sa unang sulat ni Burnett ay ang mother ni Deacon na si Mrs. Sowerby ay yumao sa story na ito. Samantalang si Martha, ang yaya ni Mary, ay yumao din sa kwento na ito. At si Deacon, siya ang lumpo, hindi si Collie na pinsan ni Mary. Kung napanood mo na ang kwento na ito, tsak kilala mo ang mga karakter na binanggit ko. 17 years na muhay si Francis Burnett sa kanyang Plandome Manor at yumao na siya dito noong October 29, 1924 sa edad na 74 at inilibing siya sa Roseland Cemetery. Alam niyo ba, may isang magaling na sculpture na si Bessie Potter Gono na gumawa ng memorial sculpture na sina Deacon at Mary sa isang Central Park sa Manhattan para sa pagpapakilala kay Francis Burnett noong 1936. Nakakahanga talaga si Francis Burnett dahil sa kanyang mga sikat niyang nobela. Mga tatak ng kabataan natin ang Sarah ang Munting Prinsesa, Sadie ang Munting Prinsipe at Mary at ang Lihim ng Hardin. Ikaw, ano ang paborito mo sa mga ito? Kaya, kayamanan ng kaalaman dapat nating iusbong natin ito sa tama at kabutihan. Anong masasabi nyo sa video natin ngayon?